Grabe din kasi ma'am yung ugali ng manager. Konting kasalanan lang. Kung magalit, akala mo walang taong nakakakita o nakakarinig. Lingid sa kaalaman ng mag-iina na si Maria ay naghahanap na kung sino ang papalit sa kanya sa pagpapalakad sa kumpanya dahil maedad na siya at kinakailangan niyang mamili sa mga tauhan niya. Nasa malalim na pag-iisip si Marie nang bigla niyang maalala na uuwi nga pala ang kanyang anak na si Grace. Nang tumawag ang anak niya si Grace, "Ma, uwi na po ako bukas dyan sa Pinas." Wika ni Grace sa kanyang ina na si Marie. "Tamang-tama anak, pag-uwi mo. May sasabihin ako sa iyo. Pero mas maganda kung personal kong sasabihin ito. Ako na rin ang susundo sa sa airport para makapag-banding din tayo." Wika ni Marie kay Grace. Kinabukasan ay nag-ayos na si Marie ng maisusuot para sa pagsundo niya sa kanyang anak. Hanggang sa nasa airport na siya at naghihintay, ay hindi siya mapakali dahil miss na rin niya ang kanyang anak. Nang makita niya si Grace, ay isang malaking tuwa para sa kanya dahil ang laki na ng pinagbago nito. Hindi makapaniwala si Marie sa nakikita niya sa anak ni si Grace. Biglang niyakap ni Grace ang kanyang ina dahil miss na niya ito ng sobra. "Ma, kumusta ka na? Bakit parang tumatanda ka na? Inaalagaan mo ba yung sarili mo, ha? O may nag-aalaga ba sa'yo? Grabe naman kasi, ma. 5 taon lang ako nawala. Tumatanda ka na talaga." Wika ni Grace sa kanyang ina. "Anak, ang dami mo namang tanong. Ganun talaga ang buhay. Tatanda ka talaga. At dapat, ready ka dun sa part na yun." "Ay, namiss kita, anak. Sobrang miss. Grabe. 5 taon lang ba yun? Pero alam mo, sinong di tatanda at makakamiss sa'yo?" Wika ng ina ni Grace. Nagala-gala muna sila Grace at Marie para mawala naman ang stress ng kanyang ina sa trabaho. Sa pakiramdam ni Grace, ay kailangan na nitong magpahinga at tumatanda na rin ng kanyang ina. Kumain muna sila sa isang fast food na paborito ng kanyang ina. Nagkukwentuhan muna sila ng mga bagay-bagay na masasaya noong magkasama pa sila. Halos hindi na nila namalayan ang paglipas ng oras dahil sa sobrang saya nila. Nang matapos sila, ay nagulat sila dahil gabi na pala. Umuwi na sila para makapagpahinga. Habang nasa bahay, ay nagkukwentuhan pa rin ng mag-ina. "Mom, ang saya ko ng araw na to. Hindi ko makakalimutan tong date natin." Wika ni Grace sa kanyang ina. Nang makarating sila ng bahay, ay ihatid niya ang kanyang mami sa kwarto. Kinabukasan ay nagtungo si Grace sa restaurant ng kanyang ina para tumikim ng mga pagkain. Maayos ang mga empleyado at inaasikaso nila ang mga customer na dumarating. Pumila siya sa counter upang umorder ng mga kain niya. Si Grace ay nagmamasid-masid sa loob habang hinihintay ang mga in-order niyang pagkain. Nang makarating na ang kanyang order, ay may napansin siya. Isang babae na parang mataray. Hindi alam ng manager na ito na siya ang susunod na magpapalakad ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Pinagmamasdan lang ni Grace ang isang babaeng manager sa kanyang restaurant. Kinikilatis ang ugali nito. Hindi siya muna magpapakilala sa mga ito para magulat sila na siya ang boss. Halos lahat ng empleyado sa restaurant ay pinapagalitan nito. Nang makauwi sa bahay, ay nagpahinga na siya sa kanyang kwarto. Si Grace ay sa Saudi na naninirahan at nakapagtayo na rin ng isang negosyo doon. Meron din siyang 3 anak na naiwan doon. Hindi niya akalain na sa pag-uwi niya ay dito na siya magtitigil dahil nakita niyang ang kanyang mami ay matanda na. Iniwan niya ang mga anak dahil ang akala niya ay magbabakasyon lamang siya dito ng ilang buwan sa Pilipinas. Kaya't napagpasyahan niya, tumawag sa Saudi para sabihin sa kanyang mga anak ang kalagayan ng kanyang mami. Agad niyang sinabi sa kanyang mga anak
ang mga mangyayari. Kaya't umiiyak ang kanyang mga anak. Mom, ibig pong sabihin, di ka na uuwi dito? Tanong ng kanyang bunso. Sa totoo lang mga anak, ayoko rin naman magstay dito. Sadyang matanda na nga lang ang aking ina. Kaya wala akong choice kundi dito muna magstay. Sana mga anak maunawaan yung mami ha. Dahil sa pagkakataong ito, ngayon ko lang ulit makakasama yung aking ina at tumatanda na rin siya. Kaya mas kailangan ako ng aking ina. Huwag kayong mag-alala. Pag pwede ko na kayong iuwi dito, makakasama niyo rin ako. Mga anak, pangako ko sa inyo, kukunin ko kayo. Basta tiis-tiis lang muna ha. Dadating si mami dyan. Wika ni Grace sa mga anak niya. Lumabas siya ng kwarto at nakita niya ang kanyang ina at nakipagkwentuhan ito sa kanya. Mom, natawagan ko na po yung aking mga anak. Nag-explain na rin po ako sa kanila na dito muna ako magsistay. Tapos, kukunin ko na lang po sila. Wika ni Grace sa kanyang ina. Mabuti naman anak at pumayag yung mga anak mo na dito ka muna. Naku, alam mo namang ayos lang ako. Kasi nandiyan naman ang mga yaya natin. Wika ng ina ni Grace. No ma'am, mas mabuting ako na lang yung magbabantay at mag-aalaga sa inyo. Para naman may makasama ko kayo. Alam niyo naman, matagal akong nawala. Kaya ako naman po yung babawi sa inyo ngayon, ma'am. Wika ni Grace. O sige, ikaw ang bahala. Kumusta naman ang lakad mo kahapon, anak? Naku, ma'am, pumunta ako sa restaurant. At doon ako kumain. Kaso, yung manager mo, parang ang sungit. Kaya ayun, hindi ko masyadong nagustuhan and umuwi na lang ako. Hindi ko rin naman ipinaalam na ako ang magiging boss. Mas gusto kong magulat sila sa akin. Grabe din kasi ma'am yung ugali ng manager. Konting kasalanan lang. Kung magalit, akala mo walang taong nakakakita o nakakarinig. Kaya ma'am, may idea ako. Magpapanggap akong waitress sa restaurant ng mga isang buwan para malaman ko po yung ugali ng manager. Pero ma'am, hindi muna ngayong buwan. Dahil magpapahinga po muna ako at babantayin po muna kita. Siguro next month ako mag-a-apply. Okay po ba yung idea ko? Tanong ni Grace sa kanyang ina. Nang matapos ang pag-uusap nilang mag-ina, ay napagpasyahan ni Grace na magtungo uli sa restaurant nila. Nag-order ulit siya ng kanyang paboritong cake at coffee. Maingay ang buong restaurant dahil maraming customer. Nagmamasid-masid lang si Grace sa mga tao at pinag-aaralan ang mga ugali nito. Umuwi na siya pagkatapos niyang kumain sa kanilang restaurant. Nakita niya ang kanyang ina na nasa sala at ito ay nanonood ng TV. Ma'am, kumusta kayo? Wika ni Grace sa ina. Maayos naman ako anak at uminom na rin ako ng gamot. Kaya huwag ka na mag-alala dyan. Eh ikaw, kumusta ang punta mo sa ating restaurant? Tanong ng ina kay Grace. Maraming tao ngayon, ma'am. Kaya yon, natagalan ako sa pagpila. Dayo hindi naman pala yung restaurant, no? Mabuti at maganda ang napili nating location. At maraming taong nakakarating. Natapos ang pag-uusap nila, dahil lang ni Grace ay nakatulog na sa sofa. Pumunta si Grace sa kwarto ng ina para kunan niya ng kumot at samahan ito sa sala. Hindi niya kayang mag-isa ang kanyang ina, lalo na ngayon. Marami nang masakit sa kanya at baka mapano pa siya kung wala siya sa tabi nito. Kinagabihan ay nagising ang kanyang ina at ito ay kumain na pala ng hapunan. Anak, kumusta naman ang mga anak mo sa Saudi? Lagi mo ba silang tinatawagan? Wika ng ina ni Grace. Mom, lagi ko po silang kinakamusta. Siyempre, sobrang miss ko na rin po eh. Hindi ko maisip na mapapahiwalay ako sa kanila. Kaya medyo nahihirapan din ako mag-adjust. Wika ni Grace. E di anak, mas mabuting kunin mo na sila. Malapit-lapit ka na rin naman mag-apply sa ating restaurant. Wika ng ina niya kay Grace. Ma'am, hindi po ganun kadali yun eh. Kasi po, nag-aaral pa sila. Siguro,
Pwede ko silang makuha pag bakasyon na at mai-transfer sa susunod na pasukan. Kaya mag-a-apply muna ako sa sariling restaurant natin. Wika ni Grace sa kanyang ina. Makalipas nga ang isang buwan, ay nagpasya na siya na mag-apply dito sa kanilang restaurant. Nagtungo siya sa restaurant upang dalhin ang kanyang resume. Nang makapagpasa siya, ay hindi na siya nag-abalang maghintay pa dahil tatawagan naman daw siya para sa interview. Makalipas ang ilang araw, ay natawagan na siya at doon ay interview na si Grace. Pinapunta siya ng manager sa restaurant sa opisina para ma-interview siya. Hi! Ako nga po pala si Grace at lahat po na ipapagawa niyo sa akin ay kaya ko. Wika ni Grace sa manager na dalaga. Mabuti naman kung ganon. Kaya bukas ay pwede ka nang mag-start. Mga 8 ng umaga, pumunta ka na dito para sa first day mo. Wika ng manager kay Grace. Pagka-uwi niya sa bahay, ay agad niyang sinabi sa kanyang ina na nakapasok na siya at hindi pa rin niya ipinaalam kahit kanino na siya ang magiging boss dito. Mom, pasok na po ako sa restaurant bilang waitress at bukas na bukas din ako magsisimula. Grabe, sobrang maldita ng manager mo, ma'am. Palibasa, hindi ako kilala. Kaya gano'n na lang magtaray sa akin. Kinabukasan ay maagang pumasok si Grace sa restaurant. Ngunit pagdating niya ay hindi pa bukas ito. Naghintay muna siya ng ilang minuto at maya-maya nga ay nagdatingan na ang iba pang mga kapwa niya empleyado. Huling dumating ang manager na nagbukas ng restaurant upang makapag-ayos at makapaglinis na sila sa loob. Dali-dali silang nag-ayos at kanya-kanya sila ng gawain para mapabilis ang mga gawain sa restaurant. Halos katatapos lamang nilang maglinis, ay may nagdatingan ng mga tao para mag-almusal. Mabuti na lang at mabilis silang magsikilos at meron ang nakadisplay na marami ng pagpipilian. Mahaba ang pila sa counter, kaya't ang iba ay naghanap na ng mauupuan nila. Sa dami ng tao tuwing umaga, ay grabe rin ang kanilang pagod. Mabuti na lamang at hindi tipid sa staff ang kanyang ina, kaya't lahat ay nakakakilos ng kanya-kanya. Makalipas ang ilang oras, ay nagsipag-uwian na ang iba, at ang iba naman dito ay nakatambay para magawa ang kanilang gawain sa eskwelahan. Hindi naman nila sinisita ang mga ito, at hinahayaan nilang gumawa ng mga asignatura ang mga estudyante. Huwag lamang silang makakasira ng mga gamit. Nang magtatanghalian naman, ay nagsidatingan pa rin ulit ang mga tao. Grabe ang busy nila Grace at halos sa kanila ay pagod. May mga estudyante rin kasing doon kumakain dahil malapit ito sa eskwelahan. Maganda ang location na napagpatayuan ng ina ni Grace ng restaurant dahil mabentang mabenta ito sa mga tao. Nang medyo kakaunti na ang mga tao, ay isa-isa nang nag-break ang mga tauhan sa restaurant. Nagpaalam si Grace na mauna nang mag-lunch dahil pagod na siya at gutom na rin kasa-serve. Saktong makatapos silang lahat na makapananghalian, ay may mga nagdatingang paunti-unting mga tao ulit. Kaya naman abala sila Grace at hindi na talaga sila nakakapag-usap sa kanilang sobrang kabisihan. Merienda na, kaya't marami na naman ang mga tao. Halos araw-araw ay ganoon ang kanilang sitwasyon. Kaya't kinakailangan na ang lahat ay kumilos ng mabilis. Nang dumilim, ay marami na naman ang mga tao at talagang sobrang pagod at busy nila. Hindi na nila namamalayan ang mga oras hanggat naubos na rin ang mga tao. Kaya't nag-asikaso na sila upang makauwi sa kanilang bahay. Dahil sa pagod ni Grace, ay nagpahinga muna siya sa isang convenience store. At nang makapagpahinga, ay agad na rin umuwi siya para matulog na. Dahil kinabukasan, ay maaga na naman ang pasok niya sa kanilang restaurant. Nagpahinga siya saglit matapos makauwi at maya-maya ay naligo na para mawala ang nakakapagod na araw. Nang matapos na siyang maligo, ay tinawagan niya ang mga anak at nangamusta sa kanila. Nak,
Kumusta kayo dyan? Miss na kayo ni Mommy. Konting tiis na lang. Magkikita rin tayo ha. Huwag niyong pababayaan yung mga sarili niyo dyan. Mahal na mahal ko kayo. Wika ni Grace sa mga anak. Kinabukasan ay maaga ulit siyang umalis ng bahay upang hindi abutan ng traffic. Subalit, inabutan pa rin siya ng traffic ng araw na yun. Kahit pagdating niya sa restaurant, ay pinagalitan agad si Grace ng manager. Hindi na lamang sumagot pa si Grace para wala ng away na maganap pa. Maya-maya ay dumami na ang tao at kumilos na sila. Busy ang lahat at walang oras para makapag-usap. Kinabukasan ay nagpasya si Marie na sumama kay Grace patungo sa restaurant para ipaalam na si Grace ang papalit sa kanya bilang boss. Nang makarating sila sa restaurant, ay agad binati ng mga empleyado ang ina ni Grace. "Good morning po, madam," wika ng isang waitress. "Madam, ang aga niyo naman pong dumalaw. Halos kakabukas lang po natin wika ng manager sa ina ni Grace. "Ayos lang yon. At ako'y sumabay dito kay Grace papunta. Namiss ko na rin kasi yung mga pagkain natin dito. Palagi nilang pagkain sa bahay ang kinakain ko. At mamaya nga pala, may mahalaga akong announcement," wika ng ina ni Grace sa mga empleyado at sa manager. Nang makaupo, ay binigyan na nila ito ng kanyang paboritong cake at coffee. Si Grace naman ay nagsimula na bilang waitress dahil nagdadatingan na ang mga tao. Kumikilos na silang lahat nang biglang sabihin ng ina ni Grace na siya ang papalit sa kanya bilang boss. "Announcement, everyone! Si Grace ang papalit sa akin bilang boss nyo. Siya ang aking anak na umuwi dito galing Saudi. Siya na rin ang pinamahala ko dito sa aking restaurant dahil may experience din naman siya sa ibang bansa. Kahit hindi na ako nagdalawang isip pa para dito," wika ng ina ni Grace. Nagulat ang lahat sa narinig mula sa kanyang ina. Hindi sila makapaniwala na anak pala siya ng may-ari ng restaurant. Lalong-lalo na ang kanyang manager dahil alam niyang may kasalanan siya kay Grace, kahit hindi siya makatingin ng diretso dito. Matapos i-announce ng ina ni Grace, ay nagsibalikan na sila sa kani-kanyang mga trabaho. Hindi na muna nagpalit ng damit si Grace dahil maraming tao kumakain dito. Kinausap ng manager si Grace. "Pagpaumanhin mo, boss, kung pinagtatarayan kita ng mga nakaraang araw. Kasi, kilala mo naman ako. At alam kong kinilatis mo ako. Kasi nakikita kong lagi kang nakatingin sa akin," wika ng manager kay Grace. "Nakita niyo rin po pala yun. Sorry din po kung mapagmatsyag ako sa mga tao. Dahil bilang boss ng restaurant na to, gusto kong walang tarayan at walang magagalit sa mga empleyado natin. Gusto ko kasi ng tahimik. Ayoko ng may gulo," wika ni Grace sa manager niya. Kinagabihan ay natapos na sila at humingi ulit ng sorry ang kanyang manager. "Boss, sorry po talaga sa inasal ko ha. Hindi ko na po yun uulitin. Alam ko kasi tinatansya ko yung mga nakakatrabaho dito. Kaya mapapatawad mo po ba ako, boss?" wika ng manager kay Grace. "Alam mo, ang akin lamang ay para hindi na maulit ito. Kasi alam ko ang pakiramdam ng tinatarayan at pinapagalitan. Kahit ayoko lang na makikita yun," wika ni Grace sa manager. Kinabukasan ay pumasok na si Grace bilang isang boss. May pumalit na rin sa kanya bilang waitress. Sa loob ng 3 buwan ay napabago niya ang takbo ng kanilang restaurant. Maraming mga bagong pagkain ang kanyang ibinida sa mga tao at ito ay lalong patok na patok sa kanila. Halos araw-araw ay dumadagsa ang mga tao. Kahit pinalaki na nila ito at nag-expand din ang mga branches sa iba-ibang lugar sa Pilipinas. Mabenta rin ang mga branches na kanilang ipinatayo. Nang makauwi si Grace sa bahay, ay nakita niya ang kanyang mga anak.
Isang sorpresa ito na makita ang kanyang mga anak. Sa sobrang pagkamis, ay niyakap niya agad ang mga ito para mawala ang pagod sa pagtatrabaho.